Magandang araw. Ang pag-aaralan natin ay tungkol sa mga karapatang pulitikal at ang mga kaakibat na tungkulin nito. Mga kasanayan at layuning pampagkatuto. Una, natatalakay ang mga karapatang pulitikal ng isang mamamayan. Pangalawa, natutukoy ang mga kaakibat na tungkulin ng bawat karapatang pulitikal. At pangatlo, na isasabalikat ang mga tungkulin para sa pagsulong sa karapatan, tungkulin at pagkakakilanlang Pilipino. Bago tayo magtungo sa ating bagong aralin, magbalik-aral muna tayo, iguhit ang masayang mukha kung ang pangungusap ay tama at iguhit naman ang malungkot na mukha kung mali. Mga bata, magkakaroon tayo ng isang maikling laro. Tutukuyin nyo ang mga tungkulin na ipinapakita sa mga larawan. Handa na ba kayo? Ano ang ipinapakita sa unang larawan? Mahusay, ipinapakita sa larawan na tungkulin ng isang mamamayan na magtrabaho upang mabuhay. Ano naman ang ipinapakita sa pangalawang larawan? Magaling, tungkulin ng isang tao na ipahayag ang kanyang opinyon. Tungkol saan ang ikatlong larawan? Kahanga-hanga. Tama, tungkulin ng isang mamamayan na magkaroon ng tahanan. Anong ibig sabihin ng nasa larawan? Mahusay, tungkulin ng isang mamamayan na ipaglaban ang kanyang karapatan. Para sa ating huling larawan, tungkol saan kaya ito? Magaling, tungkulin ng mamamayan na makibahagi sa ikakabuti at ikakaganda ng ating kapaligiran. Congratulations mga bata, ang galing mo. Nasagot mo ang aking mga katanungan. Ilagay sa comment section ang inyong score. Sagutan ang mga sumusunod na pamprosesong tanong at isulat sa sagutang papel. Buuan ang mga salita ayon sa paglalarawan ng pangungusap. Ang tamang sagot ay batas. Ito ay tumutukoy ito sa kumpol ng mga alituntunin sa pag-aasal na nag-uutos o nagbabawal sa isang natukoy na pakikipag-ugnayan. Sagutan natin ang ikalawa at ikatlong bilang. Magaling, ang pamahalaan ay tumutukoy sa isang katawan o grupo ng mga taong namamahala ng isang komunidad o estado at nag-oorganisa ng sistema nito. Samantalang ang mamamayan naman ay tumutukoy sa kasapi ng politikal na pamayanan o komunidad. Sagutan natin ang ikaapat at huling bilang. Tumpak, ang tungkulin ay tumutukoy sa mga bagay na inaasahang magagawa o maisa sa katuparan ng isang tao.
At ang karapatang pulitikal naman ay tumutukoy sa mga karapatan na may kinalaman sa ugnayan at pakikilahok ng mamamayan sa pamahalaan. Talakayin natin ang karapatang pulitikal at kaakibat na tungkulin. Ang karapatang pulitikal ay tumutukoy sa mga karapatan na may kinalaman sa ugnayan at pakikilahok ng mamamayan sa pamahalaan. Kasama rito ang mga sumusunod. 1. Karapatang bumoto. 2. Karapatan sa pagkamamamayan. 3. Karapatang magpetisyon. 5. Karapatang bumuo ng samahang hindi labag sa batas. 6. Karapatang gumanap ng tungkuling pampubliko. 7. Karapatang alamin ang tungkol sa pamahalaan. Mga tungkulin ng mga mamamayan. 1. Tungkulin ng mga mamamayan na pangalagaan ang boto. Huwag itong ibenta o gamitin upang mandaya sa eleksyon. 2. Tungkulin ng mga mamamayan na alagaan ang pagkamamamayan nito. Magkaroon ng pagkakakilanlan at suporta mula sa gobyerno. 3. Tungkulin ng mga mamamayan na ipahayag ang saloobin mula sa mga ipinapatupad ng gobyerno. 4. Tungkulin ng mga mamamayan na malayang makapagpahayag ng opinyon sa tama at maayos na paraan. Maaari rin maglibang at magtipon-tipon na walang nalalabag na batas. 5. Ang mga mamamayan ay maaaring bumuo ng mga samahan na may adhikain na magpapaunlad sa kanilang organisasyon na walang nilalabag na batas. 6. Ang mga mamamayan ay kabahagi sa mga programa ng pamahalaan, kaya't tungkulin nito na tumulong at maging kabahagi sa pagpapatupad ng mga magagandang hangarin at hindi upang makadagdag sa problema nito. 7. Tungkulin ng mga mamamayan na alamin ang mga tungkol sa pamahalaan, ang mga batas at programa nito, maging kung saan napupunta ang kaban ng bayan. Narito ang mga karapatan at ang mga kaakibat na tungkulin nito, basahin natin.